Ang mga Japanese automaker na Honda at Nissan ay nag-anunsyo ng mga plano na magsanib puwersa. Inanunsyo ng Honda at Nissan noong Lunes na formal silang sumang-ayon na magsagawa ng mga pag-uusap sa posibleng pagsasama. Ngayon ang mundo ay mabilis na gumagalaw patungo sa EV at ito ay pinaniniwalaan na ang hinaharap. Ngunit sa kabilang banda ay Honda ay dumatwa ng isang warning na malaki sa likod ng mga eksena na kahit na ang China at Elon Musk ay hindi alam. Ang Honda ay lumikha ng isang makina na yayanig sa buong merkado ng kotse. Habang ang lahat ay tumatakbo pagkatapos ng mga dekuryenteng sasakyan, ang Honda ay gumagawa ng isang malaking pagbabago na lumilikha ng isang hayop na maaaring baguhin ang laro magpakailanman. Sinabi ng kanilang CEO na ito ay isang kompletong revolution na yayanig sa buong mundo ng EV. Paano kung ang Honda ay lumikha ng isang makina na hindi nangangailangan ng gasolina, hindi kailangang singilin, at mas mahusay pa kaysa sa mga dekuryenteng sasakyan? Napakaganda nito. Tama ba? Maging matiyaga. Maaaring ito ang kamanghamanghang twist na ganap na magbabago sa hinaharap ng mga kotse. Habang sumusulong kami, mag-subscribe sa channel upang ikaw ang unang makakuha ng impormasyon tungkol sa teknolohiya. Bago tayo sumisid sa kung paano binaligtad ng Honda ang dekuryenteng sasakyan na baligtad ang mundo ng EV, mag-rewind tayo ng kaunti at makilala ang taong nagsimula ng lahat. Soichiro Honda, kalimutan ang magagarang suit o opisina sa sulok. Si Soichiro ay isang hands-on dreamer, palaging natatakpan ng mantika at nakikipag-usap sa mga makina. Ipinanganak noong 1906, ang kanyang ama ay isang panday. Kaya lumaki siya na napapalibutan ng mga kasangkapan, nag-aayos ng mga bisikleta at naglalaro ng mga makina. Bagay sa kanya ang bilis at nagkaroon siya ng ganitong ligaw na paniniwala na makakagawa siya ng kahangahangang bagay. Gayunpaman, hindi niya sinimulan ang mga bagay gamit ang marangya ng mga kotse o motorsiklo. Hindi. Ang kanyang unang gig ay ang paggawa ng mga piston ring, ang mga maliliit na bahagi ng makina na halos hindi mo mapapansin. Noong 1937, nagsimula siya ng isang maliit na kumpanya na tinatawag na Tokai Seiki upang mag-supply ng Toyota. Ito ay hindi isang kaakit-akit na buhay at ang mga bagay ay naging magaspang. Ay World War II ay tumama. Ang kanyang pabrika ay binomba at kinailangan niyang muling itayo mula sa simula. Ngunit narito ang astig na bahagi. Hindi huminto si Soichiro. Pagkatapos ng digmaan, ang Japan ay isang gulo. Mahirap makuha ang gas. At kailangan lang ng mga tao ng murang paraan upang mag-zip sa paligid. Kaya, noong 1946, naging matalino si Soichiro. Inihampas niya ang mga lumang makina ng generator ng militar sa mga bisikleta at boom, ipinanganak ang unang motorsiklo ng Honda. Ito ay scrappy, nguinit. Ngunit ito ay gumana. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1948, official niyang inilunsad ang Honda Motor Company. Mula sa rickety motorized bike na iyon, ang Honda ay umandar na parang rocket. Hindi nagtagal. Ang kanilang mga motorsiklo ay hindi lamang gumugulong. Sila ay nangingibabaw. Mga Honda bike unless nagsimulang manalo sa mga karera at masira ang mga record. Nagpapatunay sa mundo na ang Japan ay makakagawa ng mga makina na kasing tibay at bilis ng anumang bagay mula sa kanluran. Pagkatapos ay dumating ang mga kotse. Ang Honda ay hindi lamang naghahampas ng mga gulong sa isang kahon. Gumawa sila ng mga makina na umuungal sa buhay. Simpleng gamitin, mabilis, at maaasahan. Ang pagmamaneho ng Honda ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa isang lugar. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sabog sa daan. Ang pangalan ng Honda ay naging isang alamat. Ngayon, mas maraming makina ang ginagawa nila kaysa sa iba pa sa planeta. Kung meron itong makina, bisikleta, kotse, jet, kahit Formula 1 racer, malamang na Honda ang nasa likod nito. Mula sa isang lalaking may langis na kamay hanggang sa isang pandaigdigang powerhouse, iyon ang kwento ng Honda. Mayroong isang malakas na pangalan ng tatak para sa mga kotse na tinatawag na Honda. Bawat taon, nagbebenta sila ng mahigit 4 na milyong sasakyan.
Sapat na iyon para gawin silang ikapitong pinakamalaking gumagawa ng kotse sa mundo. Ngunit iyon ay hindi lamang tungkol sa pagtatambak ng mga numero. Ang Honda ay may kakayahan sa paggawa ng mga kotse na sobrang maaasahan at puno ng matatalinong ideya, habang pinapanatili ang mga bagay na matalino at maayos. Kunin ang Honda Accord. Halimbawa, para siyang rockstar ng mga sasakyan. Alam ng lahat na isa ito sa pinakamahusay. Sa unang kalahati pa lamang ng 2017, naibenta ng Honda ang mahigit 161,000 Accord. Iyan ay walang fluke. Pinilit ng mga tao ang mga Honda dahil ang mga ito ang uri ng mga kotse na maaasahan mo. Ito man ang iyong pinakaunang biyahe o ang ikalima na ipinarada mo sa iyong driveway. Ngunit ang Honda ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga kotse na hindi humihinto. Palagi silang tumitingin sa hinaharap, nananatiling nangunguna sa laro. Noong 1970s, nakabuo sila ng CVCC engine, isang kabuuang game changer na dumaan sa mahigpit na mga panuntunan sa emisyon ng US. At nariyan ang VTEC system, na ginagawang umuungal ang maliliit na makina tulad ng malalaking makina. Ang Honda ay palaging tungkol sa pagtulak ng mga limitation. Isa rin sila sa mga unang naglunsad ng mga hybrid na kotse sa US na nagpapatunay na ang eco-friendly ay maaari pa ring maging kapana-panabik. At ngayon, nagluluto sila ng bago. Hindi ito hybrid. Hindi pa ito ganap na kuryente. Ito ay isang bagay na ganap na bago. Naniniwala ang Honda na hindi pa tapos ang mga makina. Kailangan lang nila ng kaunting ebolusyon upang mapanatili ang magandang panahon. May bagong ideya ang Honda at may pangalan ito, hydrogen. Oh, hydrogen. Ngayon, ang Honda ay kampiyon na sa paggawa ng mga kahanga-hangang makina. Kaya bakit gulo sa isang bagay tulad ng hydrogen? Bakit hindi na lang tumalon sa electric vehicle EV bandwagon na sumasakop sa mundo? At paano maaaring ilipat ng isang matapang mula sa malaking boss ng Honda ang buong laro ng EV sa ulo nito? Dahil ang lahat ay nauuwi sa isang salita, hydrogen. At barring it ay isang sorpresang twist na hindi inaasahan ng sinuman. Ang mga di-kuryenteng sasakyan ay dating parang isang bagay sa isang science fiction na pelikula. Walang gas, walang umuungal na makina, isaksak lang ito at i-roll. Baliw, di ba? Pero ngayon, nasa lahat na sila. Nag-zoom down ang mga Tesla sa mga highway gamit ang mga higanteng touchscreen at maaari kang mag-charge habang umiinom ng kape. Ang electric future ay hindi lang basta gumapang. Tumama ito na parang kidlat. Ang mga pamahalaan ay tumalon sa malaking oras. Sinimulan nilang itapon ang mga pahinga sa buwis, mga bonus sa pera, at lahat ng uri ng mga bagay upang makuha ng mga tao ang kanilang mga gas guzzlers. Ang ilang mga bansa ay nagsabi pa nga, hey, sa loob ng 10 o 15 taon, ang mga sasakyang petrolyo at diesel ay tapos na. Pinagbawalan. Ang mga EV ay nakakuha ng malaking high five mula sa pandaigdigang pagtulak upang harapin ang pagbabago ng klima. Biglang hindi lang uso ang pagpapakuryente. Ito ang bagong normal na hinahabol ng lahat. At mga EV, nag-level up na sila. Mas tumatagal ang mga baterya. Mas mabilis ang pag-charge. At sa sandaling tumigil ang mga tao sa pagtawa sa ideya ng isang tahimik na kotse, nagsimula silang pumila upang kunin ang isa. Ngayon, ang bawat kumpanya ng kotse, Ford, Hyundai, kung tawagin mo, ay nagpapalabas ng mga electric rides na parang ang mga ito ang pinakabagong gadget na dapat mayroon. Ang mga dekuryenteng sasakyan, o EV, ay madalas na ipinagdiriwang bilang isang makintab, tahimik na hakbang tungo sa mas luntiang hinaharap. Ngunit merong isang flip side na hindi nakakakuha ng sapat na oras ng hangin. Hatian natin ito. Una, ang mga baterya ay hindi tumatagal magpakailanman. Ang mga ito ay malalaki at malalaking bagay na puno ng mga bihirang materyales tulad ng cobalt at lithium. Istiyan, na hindi eksaktong madaling hukayin. Ang pagmimina sa kanila ay maaring makagulo sa planeta. Isipin ang mga peklat na tanawin at maruming tubig. At kapag naubos na ang mga bateryang iyon, nakakasakit ng ulo ang pagtanggal sa kanila. Hindi pa namin lubos na naiisip. Tapos, may charging. Hindi ito tulad ng pagpuno ng tangke ng gas sa loob ng 5 minuto. Maaaring tumagal ng ilang oras, lalo na kung natigil ka sa isang lugar ng walang fast charger.
At kahit na sinisingil ka, nariyan ang nakakatakot na pag-alala. Uuwi ba ako? Ang stress na iyon ay hindi kumukupas. Lalo na sa mahabang biyahe kung saan kakaunti ang mga istasyon ng singilin at malayo sa pagitan. Ang pera ay isa pang catch. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay hindi murang bilhin, kahit na may kaunting tulong mula sa gobyerno. At ang pag-plug-in ay bearing maging abot kainin. Isipin na ginagawa ito ng lahat ng sabay-sabay. Maaaring mabilis na tumaas ang single sa kuryente. Kaya, ang mga EV ay mukhang isang pangarap na ayusin sa ibabaw. Ngunit maghukay ng kaunti pa at nakikita mo ang mga bitak. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapalit ng gas sa kuryente. Ito ay tungkol sa paghahanap ng solusyon na talagang malinis at gumagana para sa lahat nang hindi sinisipa ang lata sa kalsada. Habang ang iba ay tumatambak sa bandwagon ng dekuryenteng sasakyan, pinipigilan ng Honda ang ideyang iyon at lumihis. Iniiwasan nila ang mahabang paghihintay sa pag-charge, ang tambak ng basura ng baterya, at asing paghahanap ng mga bihirang metal mula sa malalayong lugar. So, ano ang plano nila? Hindi ito electric. Hindi rin ito ang iyong karaniwang gas guzzler. Ito ay isang matalinong gitnang lupa na pinapagana ng hydrogen, ang pinakamagagaan na bagay sa universo. Kapag ginamit mo ito, tubig lang ang makukuha mo. Walang smog, walang gulo. Ang H2O Hondas lang ang tumataya ng malaki na ang hydrogen ay maaaring maging tunay na game changer para sa malinis na mga kotse. Kaya narito ang cool na bahagi. Hindi na sila bago dito. Kanina pa sila nakikipag-usap sa hydrogen at handa na silang gumulong noong 2015. Inilunsad ng Honda ang isang kotse na parang nag-zoom out ito sa isang sci-fi na pelikula. Hindi ito ang iyong karaniwang gas guzzler at hindi rin ito nakasaksak na parang dekuryenteng sasakyan. Kilalanin ang Honda Clarity Fuel Cell, isang hydrogen-powered ride na nagsimula ng may splash sa Tokyo Motor Show. Ito ang unang hydrogen car ng Japan na maaari mong talagang bilhin. At hindi lang ito mukhang futuristic. Nagmaneho ito tulad nito, masyadong. Ang Honda ay hindi lamang nagsampal ng isang bagong makina sa isang lumang modelo. Binuo nila ang Clarity mula sa simula hanggang tumakbo sa hydrogen. Sa loob, mayroon itong cool na wave flow tech na nag-zip ng hydrogen sa paligid ng mas mabilis na pumipiga ng mas maraming kapangyarihan nang hindi nag-aaksaya ng isang patak. Ang mga fuel cell ay maliliit ngunit makapangyarihan, nakaimpake sa tamang lugar, na naghahatid ng higit na oomph kaysa sa anumang bagay na naluto ng Honda dati. Ang kabayaran? Isang napakalinis na kotse na maaaring pumunta sa malayo, hanggang 360 milya sa isang buong tangke. Noon, tinalo nito ang karamihan sa mga electric car. Humigop ito ng gasolina sa hindi kapanipaniwalang 88 milya bawat galon. At ang naiwan lamang nito ay isang buga ng singaw ng tubig. Tahimik, makinis, at maluwang. Ang Clarity ay tila nabasag nito ang code para sa malinis na pagmamaneho. Ngunit narito kung saan nahulog ang mga gulong. Sa kabila ng lahat ng mga magarbong trick nito, ang Clarity ay hindi umandar tulad ng inaasahan ng Honda. Ang kotse mismo ay solid. Ngunit ang mundo sa paligid nito ay hindi handa. Ang mga istasyon ng hydrogen ay bihira, maliban kung nakatira ka sa California o ilang lugar sa Japan. Good luck sa paghahanap ng lugar na mapupunan. Mga biyahe sa kalsada. Nakaka-stress. Audem Gusto ay hindi bumibili ng mga sasakyan na nagiiwan sa kanila na napadpad. Iniisip kung saan ang susunod na tangke, tapos yung vibe. Ang tunog ng hydrogen ay komplikado. Siguro kahit medyo nakakatakot. Mga dekuryenteng sasakyan. Bagaman? Simple. Mag-saksak. Mag-charge. Tumama sa kalsada. Ang mga EV ang mainit na paksa, kung saan ang mga kilalang tao ay naglalayag sa kanila. Ang mga pamahalaan ay naglalabas ng mga insentibo. At yung mga istasyon ng pagsingil ay lumalabas sa lahat ng dako. Mga sasakyang hydrogen. Tulad ng Clarity. Hindi sila nakakuha ng parehong pag-ibig. Walang malaking tax break. Walang buzz. Walang madaling test drive. Kahit na ito ay isang engineering marvel, ang Clarity ay hindi maaring manalo sa popularity contest. Hinila ng Honda ang plug dito, kasama ang mga electric at plug-in na version nito noong 2021. Ngunit huwag magbilang ng hydrogen out pa. Hindi pa tapos ang kwento.
Hindi basta-basta lumayo si Honda kay Clarity sabay kibit-balikat. Nakuha nila ang ilang seryosong karunungan. Ang malaking takeaway, gumagana ang mga hydrogen fuel cell car. Hindi ang tech ang problema. Ang mundo ay hindi pa handa na gumulong kasama nito. Kaya, naglaro ito ng Honda ng matalino. Umatras sila. Binantayan ang pagkahumaling sa EV at hinayaan itong gawin ang bagay nito. Samantala, sila ay tahimik na patuloy na nakikipag-usap sa hydrogen. Walang paraan na nagtapon sila ng tuwalya. Ngayon, nakabalik na sila at nagdala sila ng kaibigan. General Motors, magkasama, nakapagluto sila ng bago para matugunan ang mga dating sakit ng ulo ng Clarity. Mas mahabang hanay, slicker tech. Isang biyahe na kilala at gusto naman ng mga tao. Kamustahin ang CR-V Hydrogen SUV. Ito ay hindi lamang isang sabunot. Isa itong full-on comeback na maaaring gumulo sa mundo ng EV. Ang nakaimpake sa loob ng susunod na gen na CR-V na ito ay hindi lamang makintab na bagong gear. Ito ay isang matapang na hamon sa hype ng electric vehicle. Gumalaw dahil ang mga bagay ay malapit ng maging kawili-wili. Gumagawa ng malaking splash ang Honda na may matapang at matalinong galaw. Ipinapakilala ang CR-V Hydrogen SUV. Pagkatapos matutunan ang tonelada mula sa kanilang naunang modelo ng Clarity, bumalik sila sa hydrogen power gamit ang isang sasakyan na mas malaki, mas mahusay, at parang mga Honda SUV na kilala at mahal nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakipagtulungan sila sa General Motors upang lumikha ng isang kotse na lumulutas sa mga nakaraang sinok at nagbibigay sa mga dekuryenteng sasakyan ng seryosong pagtakbo para sa kanilang pera. Sa unang sulyap, ang CR-V Hydrogen SUV ay kamukha ng iyong karaniwang pampamilyang Honda, ngunit huwag magpaloko. Sa ilalim, it ay isang ganap na bagong hayop. Sa halip na gas engine o plug-in na baterya, ang SUV na ito ay tumatakbo sa hydrogen. Gaano kagaling iyon? Sa likod, makikita mo ang dalawang super smart, high-pressure na tangke ng hydrogen. Compact, episyente, at ligtas. Nakatago sa ilalim ng mga upuan ang isang matalinong power unit na nagpapanatili sa lahat ng bagay na tumatakbo ng maayos. Binabalanse ang bilis at kaligtasan tulad ng isang pro. Narito ang game changer. Ang CR-V din hindi kailangang isaksak sa dingding para makapag-charge. Ang fuel cell system nito ay gumagana tulad ng magic, na ginagawang kuryente ang hydrogen on the go. Ang hydrogen at oxygen din nagsasama-sama sa isang malinis, kontroladong proseso upang lumikha ng instant na enerhiya. Ang tanging bagay na iiwan nito, purong singaw ng tubig. Sapat na malinis para halos humigop. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Kalayaan at kaginhawahan. Ang paglalagay ng gasolina ay tumatagal lamang ng 3 hanggang 5 minuto, kasing bilis ng pagpuno ng tangke ng gas. Kapag puno na ang tangke, ang CR-V Hydrogen SUV ay makakarating sa aailan sa pinakamagagandang electric car para hindi ka na mag-alala na maubusan ng juice sa kalagitnaan ng pakikipagsapalaran. It ay isang malaking panalo para sa pang-araw-araw na mga driver na nais ng isang madali. Walang kompromiso na biyahe na mabait sa planeta. Ang CR-V Hydrogen SUV ng Honda. Higit pa sa isang kotse, ang CR-V Hydrogen SUV ng Honda ay hindi lamang tungkol sa pagkuha sa iyo mula sa punto A hanggang sa punto B. Ito ay puno ng mga sorpresa na ginagawa itong isang kabuuang game changer. Isa sa mga pinakaastig na trick, maaari itong ibahagi ang kanyang kapangyarihan. Isipin ito tulad ng pagkakaroon ng backup generator sa mga gulong. Kung pinatay ng bagyo ang iyong kuryente, mapapanatili ng CR-V na umuugong ang iyong tahanan at naka-charge ang iyong mga gadget. Ito ay hindi lamang isang kotse. Isa itong lifeline kapag patagilid ang mga bagay-bagay. Pero huwag kang mag-alala. Hindi isinakripisyo ng Honda ang ginhawa para sa lahat ng futuristic na teknolohiyang ito. Ang CR-V ay mayroon pa ring klasikong Honda vibe na gusto ng lahat. Makinis, maluwag, at perpekto prepedo para sa mga pamilya. Ang sistema ng hydrogen ay matalinong nakatago. Kaya makukuha mo ang lahat ng eco-friendly na kapangyarihan nang hindi nawawalan ng puwang para sa iyong mga groceries o soccer gear. Parang natural, hindi sapilitan.
Tulad ng mga high-tech na bagay ay palaging nilalayong naroroon. Mahusay din ang paglalaro ng Honda sa rollout. Nagsisimula sila sa mga lugar tulad ng California at Japan, kung saan gumagana na ang mga istasyon ng hydrogen. Sa ganoong paraan, maaaring tumama ang mga driver sa kalsada nang hindi nag-i-stress tungkol sa kung saan magre-refuel. Habang lumalabas ang mas maraming istasyon, lalawak ang CRV sa mga bagong lugar. Hindi nagmamadali ang Honda. Gumagawa sila ng isang bagay na lalakas sa paglipas ng panahon. Ang tahimik at matalinong planong ito ay maaaring magulo lang. Walang malakas na hype. Solid na diskarte lang at tamang partner. Iyon ang dahilan kung bakit ang SUV na ito ay isang palihim na banta sa mundo ng electric vehicle. Habang ang iba ay nakikipagkarera upang bumuo ng mas mabilis na mga charger at mas malalaking baterya, ang Honda ay naghahatid na ng instant refueling, mahabang biyahe, at walang polusyon. Lahat ay nakabalot sa isang pamilyar, mapagkakatiwalaang pakete. At narito ang isang malaking pag-isip. Kung ang CR-V hydrogen ay ganito kahanga-hanga ngayon, ano ang mangyayari kapag dinanala ng Honda ang teknolohiyang ito sa kanilang buong lineup? Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng isang malaking problema ang mga hydrogen car tulad ng Honda's Clarity. Kulang lang ang mga lugar para mag-refuel. Ang teknolohiya ay kahanga-hanga, malinis, mahusay, at handang gumulong. Ngunit walang mga istasyon ng gasolina. Ay maka-driver ay naipit. Ang hiccup na iyon ay halos ilagay ang preno sa buong hydrogen dream. Pero guess what? Anatbay bakinan mabilis na nagbabago. Ang mga istasyon ng hydrogen ay lumalabas sa buong US, kung saan nangunguna ang California. Ang ibang mga estado ay nagbabantay ng mabuti, handang sumunod. All in ang Japan sa hydrogen. Ginagawa itong mahalagang bahagi ng kanilang plano sa enerhiya. Ang mga istasyon ng pagtatayo ng Germany sa pagpapaandar ng malalaking track at ang China, ang pinakamalaking merkado ng kotse sa mundo, ay nagbubuhos ng bilyon-bilyon sa hydrogen para mag-fuel ng mga bus, taxi, at higit pa. Hindi lang ito usapan. Ito ay nangyayari. Ang mga pamahalaan ay hindi na lamang sumusubok sa hydrogen. Malaki ang pustahan nila dito. Bakit? Ito ay hindi lamang napakalinis para sa mga kotse, ngunit perpekto din ito para sa mga truck, bus, at sistema ng pagbibiyahe na kailangang maghakot ng mabibigat na karga sa malalayong distansya. All hydrogen ay nagre-refuel at orisal iglap. Pinapanatili kang lumayo at hindi ka nagiiwan sa paghihintay na magbakante ang charger. Dito ito nagiging makatas. Ang mga dekuryenteng sasakyan, ang mga EV, ay sobrang sikat. Ngunit ang kanilang mga sistema ay nagsisimula ng lumangit-ngit. Ang mga power grid ay nagpupumilit na makasabay. At kung minsan ang mga tao ay sinasabihan pa nga na huwag mag-charge sa mga peak hours, kailangan namin ng mas maraming kuryente at hindi namin ito ginagawa ng mabilis. Dagdag pa, ang mga baterya ng EV ay umaasa sa mga bihirang metal tulad ng lithium at cobalt na mahirap minahin, mahal na mahal, at hindi eksakto sa planeta upang mahukay. Sa mga kakulangan sa supply, pananakit ng ulo sa pagre-recycle, at pagtaas ng mga gastos, ang mga EV hindi na mukhang luntian gaya ng dati. Hindi tulad ng mga dekuryenteng sasakyan, hindi nito na-overload ang power grid o nangangailangan ng mga oras para mag-charge. Dagdag pa, nilalaktawan nito ang mga bihirang, mahirap makuha ng mga metal na umaasa sa mga baterya. Narito ang pinaka-cool na bahagi. Maaari kang gumawa ng hydrogen mula sa tubig gamit ang sikat ng araw o lakas ng hangin. Isang bagay na tinatawag na berdeng hydrogen. Isipin na pinapatakbo ang iyong sasakyan sa tubig at sikat ng araw. Walang pollution, walang grid stress, at hindi kailangan ng malalaking baterya. Ang hydrogen ay wala dito upang nakawin ang spotlight mula sa mga dekuryenteng sasakyan. Ito ay inukit ang sarili nitong landas. Perpekto. Ito para sa mga bagay tulad ng mga long-haul na track, city bus, o kahit na nagpapagana ng mga malalayong lugar kung saan hindi ito maputol ng mga electric charger. Hindi ito tungkol sa pagpili ng mananalo. Ginagawa ng hydrogen ang hindi magagawan ng mga EV. Ang mundo ay nakakakuha from client. At iyan station on refueling ay direct ay nagpapakita.
Nasa tamang oras ang mga Honda gamit ang kanilang CR-V hydrogen SUV na tumatama sa mga kalsada habang ang infrastruktura ay handa ng gumulong. Ang hinaharap ay hindi na isang malayong pangarap. May nansito na. At bukas ang mga kalsada para sa negosyo. Ngunit hindi humihinto ang Honda sa mga istasyon ng gasolina at eco-friendly na vibes. Mas malaki ang pangarap nila. Gumawa ng mga makina para bukas. Sa likod ng mga eksena, nagluluto sila ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ang mga bagay na tanging Honda lang ang makakalabas. Ang Honda ay palaging ang master ng makina. Mula sa mga zippy moped hanggang sa umuungal na mga race car, nakagawa sila ng mga makina na nagpapabilis sa mga puso. Ngunit sa pagwawagayway ng mundo sa gasolina, ano ang ibig sabihin ng lakas ng makina? Para sa Honda, ito ay tungkol sa hydrogen at dinadala nila ito sa susunod na antas. Sa halip na habulin ang mga baterya tulad ng iba, nagtanong ang Honda ng isang malaking tanong. Paano natin mapapanatili ang kahangahangang mga makina at gagawing berde ang mga ito? Ang sagot nila? Mga cell ng hydrogen fuel. Hindi ito ang iyong mga karaniwang electric system. Mabilis, makinis, at parang nagmamaneho sila ng klasikong kotse. Maliban sa sobrang linis nila. Walang ingay, walang usok, walang gas, water vapor at instant eco-friendly power lang. Ang Honda ay hindi nagtatanggal ng mga makina. Ginagawa nilang mas mahusay sila kaysa dati. Nakipagtulungan sila sa General Motors. Pinaghalo ang henyo ng makina ng Honda sa electric know-how ng GM. Magkasama, gumagawa sila ng mga fuel cell system na mas maliit, mas mabilis, at mas mahusay. Isa itong match made in car heaven. Pero teka, meron pa. Ang Honda ay bahagi rin ng isang malaking Japanese crew na may Toyota, Subaru, Mazda, at maging ang Yamaha. Gumagawa sila ng napakalinis na combustion engine na tumatakbo sa mga ligaw na bagay tulad ng biofuels, hydrogen, at kahit ammonia. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng mga di-kuryenteng sasakyan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa amin ng higit pang mga pagpipilian. Ang mga engine na it ay maaaring magpaandar ng mga lugar kung saan ang mga EV or charger ay hindi gumagana. Tulad ng mga malalayong lugar o mga lugar na may nanginginig na mga grid ng kuryente. Ang Honda ay hindi lamang sumusunod sa karamihan. Nire-rewrite nila ang mga panuntunan kung ano ang maaaring maging kotse. Ito ay tungkol pa rin sa pagganap, pagiging maaasahan, at ang Honda vibe na gusto namin. Ngunit ngayon, ito ay part isang mas malinis, mas maliwanag na kinabukasan. Habang ang ibang mga kumpanya ay gumagawa ng mga bagong kotse, ang Honda ay muling nag-imbento ng puso ng sasakyan, ang makina. At ibinabahagi na nila ang matapang na pananaw na ito sa ilan sa mga nangungunang manlalaro sa mundo. Ito ang susunod na kabanata ng Honda, at its ay magiging isang kapanapanabik na biyahe. Maaari bang malampasan ng hydrogen CR-V ng Honda ang mga EV? Kaya, narito ang buzz. Ang bagong hydrogen-powered CR-V ba ng Honda ay malapit ng magnakaw ng spotlight mula sa mga dekuryenteng sasakyan? Mga EV. Una, oras ng pag-charge. Maaaring tumagal ang mga EV kahit saan mula sa 30 minuto hanggang oras upang mag-juice up. Depende sa charger. Ang CR-V, handa na itong gumulong sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Halos kasing bilis ng pagpuno ng tangke ng gas. Hindi lang yun convenient. Ito ay isang kabuuang game changer. Tapos may range. Karamihan sa mga EV ay nagbibigay sa iyo ng 200 hanggang 300 milya bawat singil. Ang hydrogen CR-V ay papatuloy. Sina tumatama o malapit sa 400 milya sa isang buong tangke. Para sa mga road trip o abalang araw, ang mga dagdag na milya na iyon ay nangangahulugan ng mas kaunting hinto at mas kaunting stress. Ngayon, pag-usapan natin ang pagiging berde. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay gumagawa ng mga zero emissions habang nagmamaneho, na kahanga-hanga. Pero mas malinis pa ang CR-V. Ang fuel cell nito ay nagbobomba ng walang anuman kundi singaw ng tubig. Walang malalaking baterya na kailangan at walang pag-aalala tungkol sa epekto ng kapaligiran sa paggawa o paghahagis ng mga ito. Hindi sinusubukan ng Honda na sirain ang mga EV. Ngunit ang bilis, saklaw, at eco-edge ng CR-V ay ginagawa itong isang seryosong kalaban. Sa ngayon,
Ang mga dekuryenteng sasakyan, mga EV, ay may mas maraming charging station at karamihan sa mga tao ay maaring magsaksak sa bahay. Ngunit yung mga istasyon ng hydrogen is mabilis na nakakakuha sa mga lugar tulad ng California, Japan, Germany, at China. Kapag nag-refuel ka ng hydrogen CRV, ito ay napakabilis. Tapos na sa ilang minuto at hindi na overload ang power grid gaya ng magagawa ng ilang EV charger. Narito ang isang malaking pagkakaiba. Ang mga EV ay nangangailangan ng mga bateryang gawa sa mga bihirang materyales tulad ng lithium at cobalt. Ayos na mahal at matibay sa kapaligiran para sa minahan. Hydrogen fuel cells. Nilalampasan nila ang lahat ng iyon. Walang malalaking baterya na maubos. Walang gulo sa pagmimina. At walang panganib sa sunog. Basta malinis na enerhiya na simple at ligtas. Sikat ang mga dekuryenteng sasakyan, ngunit nagkakagulo ang mga ito. Anong di mahahabang timbang sa pag-charge, limitadong saklaw, tumataas na gastos sa kuryente, at pag-alal sa battery ay nakakadismay sa mga driver. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga hybrid, plug-in, at ngayon ay mga hydrogen na sasakyan tulad ng CRV ay nagiging mga ulo. Hindi idinikit ng Honda ang teknolohiyang ito sa ilang kakaibang prototype. Inilagay nila ito sa CRV, isang paboritong pamilya na pinagkakatiwalaan na ng milyon-milyong tao. Parang familiar, ngunit ngayon ay mas malinis, mas mabilis, at mas malamig pa. Papalitan ba ng hydrogen ang mga EV na hindi na kailangan? Kahit na ang pagkuha ng isang piraso ng merkado ay maaring magbago kung paano namin iniisip ang tungkol sa malinis na pagmamaneho at itulak ang mga gumagawa ng kotse na palakasin ang kanilang laro. Ang Honda ay tumalon sa hydrogen power at ito ay isang game changer. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga cool na kotse. Ito ay bahagi ng isang napakalaking pagbabago na nangyayari sa buong mundo. Ang mga bansa at kumpanya ay nakikipagkarera upang mahanap ang pinakamalinis, pinakamatalinong paraan upang bigyang kapangyarihan ang ating kinabukasan. Mga dekuryenteng sasakyan, isa lamang silang piraso ng palaisipan. Ang mundo ng malinis na enerhiya ay umuugong sa competition at malalaking ideya. Nagustuhan mo ba ang insight na ito? Bigyan ito ng thumbs up. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. At pindutin ang subscribe button na iyon para sa mas malalim na pagsisid tulad nito. Oh, at huwag palampasin ang susunod na video. I-click ito na ngayon. Maniwala ka sa akin. Sulit ito.